So guys, what's up? So sa part na yan, makikita nyo dyan na namatay yung motor ko at paalis na ako dyan galing sa trabaho sa bahay ni boss. And yan, kung makikita nyo, okay pa naman yung takbo ko dyan. Yan, may issue tayo ngayon dito sa aking Samurai at sasabihin ko sa inyo sa dulo ng video na to kung ano yung nangyaring issue dyan sa Samurai na yan, at matatawa kayo sa kung anong nangyari since na solusyonan ko naman okay na siya ngayon. Bala ko pa rin siyang dalhin sa kasa siguro bukas para mas ma-diagnose pa nila kung ano ba talaga ang naging problema ng ating motor. At yun, sa part naman na ito ay parang naramdaman ko na yan, dyan namatay na yung motor ko. Yan, kaya pinauna ko na sila dyan kasi wala namatay. Yan, umandar uli. And yan, tuloy-tuloy uli yan. Tapos dito sa part na to, namatay uli siya. Yan, kung makikita nyo yung RPM, bumababa, Tapos dito, namatay ulit yung motor. Yan. So, yan. And yan, itinulak ko na muna dyan para hindi ako makaabala. Yan, kung makikita ninyo RPM 1.0 at tumataas, pero parang nagdadragging siya dyan. At dito sa part na ito ay muli na namang namatay yung ating motor dyan, Yan, and yan, pipilitin kong itabi kasi may paparadang jeep sa aking bandang likuran, kaya naman pinilit ko siyang maitabi. At syempre i-check ko yung mga yan, nakikita nyo nakasiro na yan, bumababa yung RPM ko, tumataas, bumababa. Yan, pipilitin kong i-check dyan yung mga socket, baka may mga maluluwag lang na socket. Yan, so sa pagkakacheck ko naman, wala naman. Alright, tiningnan ko rin dyan yung ating radiator, baka mamaya ako butas yung radiator natin or may kung anong leak. Pag check ko naman is wala. Alright, at yan, pinilit ko na uli siyang paandarin. Yan, voice over lang to Yan, pinipilit ko siya dyan paandarin para naman nasa ganun okay, umandar. At dito sa part na to ay namatay uli siya. Yan, hiyang-hiya ako sa nasa likod. Yan, makikita nyo 1.0 yung RPM ko. And kahit naggaganyan siya, parang tumatalon-talon lang yung belt. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero hindi niya kayang paandarin ng maayos yung motor. Yan. Tapos promeno ako dyan kasi itong sasakyan papasok. Yeah. Tapos dito, yan talaga hindi siya umaahon dyan, guys. Itinutulak ko siya ng paa. Ayan, makikita nyo RPM ko. Yan. Naglolo ko talaga siya yun, namamatay. Tapos namatay uli. Tapos trinay ko siya uling i-start. And yan, mandar. At tinutulak ko siya ng paa. Yan, makaandar lang, makausad lang. Paahon kasi to, guys Yan, ngayon nakakaahon na ako. Yan, okay na. At dito namatay uli yung ating motor. At may nagsabi sa akin dyan na maluwag daw yung pump belt ko, kaya ganyan. Pero hindi ako naniwala kasi unang-una, namamatay yung motor wala namang kaugnayan yung pump belt pag namamatay ang motor. Dito sa part na ito namatay uli. Yan, makikita nyo RPM ko 0, maakyat. Naglolo ko yung RPM ng motor, hindi ko alam kung anong nangyari. At yan, pinilit ko rin yung paandarin uli dyan. Yan, 0. Tapos i-start ko uli. Yan, nakikita nyo na may RPM, bumababa, tumataas. Ang stock talaga ng RPM ng Samurai ay 1.7. Tapos umandar na ako dyan. At dito sa part na to, namatay uli siya. Ayan, namatay. At pinatay ko na talaga ng tuluyan. At sabi ko, tatawag na ako ng mekaniko. Kaya naman ikinonek ko na rin itong ating cellphone sa aking intercom. Nang sa ganun makatawag ako. At syempre kinonek ko rin yung isa kong cellphone, ginawa kong hotspot yung ating Samsung. Yan.
Ko-connect na ako dyan para makahingi ako ng tulong sa grupo, ano. Alright. Ayan, nagbasa pa ako ng comment sa YouTube niyan. And after yon, nakahingi ako ng tulong. At yan, tumawag na rin ako sa Mitsukoshi dito sa Regalado or sa Lagro. Nang sa ganun, kung bukas pa sila, maidaan ko sana yung motor. Yan. At yun, hindi sila sumasagot. Sarado na siguro. Kaya yan, pinilit ko uli. Ang tinawagan ko na dyan yung kamarin sa pote, ano, na baka pwede kong iwanan sa kanila yung motor. Ayan, chinek ko ulit dyan. Nasa harap na ako ng pagawaan ng motor, pero hindi ko siya pwede ipagawa doon kasi natatakot akong ma-void yung kanyang warranty. Ano, ayan, sinilip-silip ko kung anong problema. Grabe, ang hirap na dinanas ko dito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa motor, pero matatawa kayo sa bandang huli nitong video na to kung ano talaga ang nangyari sa kanya, no. Ayan, at paalis na. Ayan, huminto na uli ako dyan, namatay uli yung motor dyan Ayan, voice over lang to guys para medyo okay. Tapos yan, nag-PM na yung mga kagrupo na mag-ano daw ako sa Pioneer. Kaya lang hindi ko sila maantay. Yan, nag-share location ako. Alright. Ayan, kaya lang hindi ko sila maantay kasi natatakot din akong abutan ako ng ulan. Ayoko namang abutan ako ng ulan sa daan, ano, lalo na pagka ganyan. Ayoko rin na may problema ako sa motor. Kaya yan, pinilit ko mag-share location sa kanila. After nun ay umandar naman na uli yung motor, no. Yan, pinilit ko yan. Share location lang ako kung nasan ako, kung sinong malapit. Sana makapunta, makarating, matulungan ako, ano. Grabe nangyari sa akin guys. Ang sakit ng tuhod ko, ang sakit ng paa ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero pagdating ko sa bahay guys, matatawa kayo sa nangyari, kung ano talaga yung totoong nangyari sa motor ko. So guys, ito ang totoong nangyari dun sa motor, ano. Yan, sa mga magpapakarwash dyan, tingnan nyo pong mabuti yung inyong mga cable o yung wire nyo ng spark plug. Kasi yung sa akin medyo nabunot ng bahagya, kaya siya nagloko. Ngayon pagdating ko dito sa bahay, totoo to, naiinis na ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kung ano ang nangyayari sa motor. Kaya naman ang sabi ko, ano pa talaga ang problema mo? Ngayon, hinimas-himas ko yung iba't ibang mga wire sa ilalim, no? Hanggang sa napansin ko yung spark plug. Sabi ko, ba't parang medyo nakaangat? So, sinubukan ko siyang idiin ng bahagya. Tumunog. Tapos yung wire, sabi ko, ba't parang malambot. Ngayon, ang ginawa ko, itinula ko ng bahagya. Bumaon pa yung pinakang wire ng spark plug niya, no? So yun, nung bumaon yung wire tapos binuhay ko ulit yung motor, so okay na, naiikot ko na dito sa buong subdivision ng Amparo. Okay na yung motor. Pero bukas syempre dadalhin ko pa rin siya sa kasa. Since naitawag ko na siya sa kasa, dadalhin ko pa rin siya doon para just in case na totoong may naging problema yung motor, o kung may naapektuhan ba dun sa ginawa ko. Pinilit ko talaga siyang maiuwi guys. Kahit nahirap na ako, pinilit ko siyang maiuwi dito sa bahay kasi ayoko naman siyang ayoko namang magtulak guys. Ang layo ng bahay namin dun sa pinagtatrabahuan ko, saka puro ahon. Kaya pinilit ko pa rin siyang maiuwi. Yun, nakauwi naman ako. Kaya gusto ko pa rin bukas dalhin sa kasa para syempre ma-diagnose nila, kung may pan-diagnose sila doon, na kung ano ba talaga yung naging problema or posibleng may na-damage dun sa aking ginawa.
So yun lang sa mga magpapa-car wash. After nyo magpa-car wash, make sure na tingnan nyo po, kasi yun sa akin pinalinis ko talaga yung ilalim, pati yung ilalim ng motor pinalinis ko yan eh. Hindi ko naman alam na tinamaan yata yun ng nagka-car wash kahapon. So wala naman ako ibang sinisisi kasi kasalanan ko rin naman yun eh. So yun lang, mag-iingat kayo mabuti sa syempre make sure na laging all goods pero nagamit ko pa siya kaninang umaga, nakapasok pa ako sa trabaho, and yan, pag uwi ko na lang talaga, doon ko na lang talaga na naramdaman so siguro may naglaro rin na pusa, hindi ko rin alam kung yung nagkakarwas, yung baka may naglarong pusa doon sa lugar na yun tinamaan yung wire, hindi rin natin alam, hindi ko rin naman pwedeng sabihin na yung nagkarwash ang so yun lang guys, maraming salamat sa panonood at sa mga nagsusubscribe yan, sa mga dati ng subscriber, shout out sa inyong lahat. And palagi kayong mag-iingat. Hanggang dito na lang tong video na to, and shala.